Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Shoutout muna tayo sa video na in-upload ko kagabi. Ang shoutout ko lang yung pre-show shoutout pati yung main video. Yung mga ibang video hindi ha kasi masyado na mahaba eh. Dito muna tayo sa isa. Hello Sir Jergen Seryosa. Wait lang ha, ayusin ko lang tong Jergen Seryosa. Sir ka ba o ma'am? Sir siguro to. Si Sir Jergen Seryosa. Sabi nga, confirmation bias talaga yan. Ako nga, tatay ko, kamukha ni Enchong D. Kaya meron akong paniniwala na kapatid ko si Enchong D. Ako na si Enchong Go. Uy, benta! Benta. Sabi ganun ni Sir Jergen Seryosa. Nagkakataon lang na may hawig pero hindi reincarnation yan. Meron nga kwento na reincarnate daw bata dating lalaki na nag-reincarnate as babae. Pag reincarnation, di ba, naalala yun lang yung boy sa past. Walang kinalaman itsura. Yes! Tama! Kasi yung mukha, genetics yun. Yung mga Indiano nga ayaw pumatay kahit daga kasi naniniwala sila na pwedeng reincarnation ng mga kamag-anakan nila. Ito rin yung nakalimutan ko sabihin kahapon. So kung ipis ka sa nakaraan mong buhay, dapat ba mukhang ipis ka ngayon? Hindi. Hello Ma'am Teresita Aguirre. Bungo, nangyari din po sa akin yan. Sabi ni Ma'am. Alin po Ma'am? Sabi ni Atchak Pogi, normal lang na magkaroon ng kamuka. Ako mismo madalas mapagkamala ng ibang tao. May lumapit pa nga at humalik sa akin, nagulat ako. Akala daw niya pinsan niya kasi birthday niya that day. I think it's normal. Oh, normal lang naman yan na may kamuka. Diba? Sabi ni Sir El Jaco, inabutan ng lola ko si Rizal. 1884 pinanganak. 1984 siya namatay. Ako favorite na apo. Hehe, spoiled brat. May selfie si lola mo sir kay Jose Rizal. Hello Ma'am May Malagenya. Sabi ni Sir Melvin Rabano, nasusulat sa banal na kasulatan, pag namatay ang tao, ang espiritu o kamalayan ay bumabalik sa ating Diyos at nabubuhay lang muli. Ito sa Judgment Day para humarap. So, sabi nga, 'di ba? Bumabalik daw sa Diyos pag na-deads, then bubuhayin tayo lahat sa Judgment Day. Yun ang paniniwala ng ng dito sa yung pagka-Christian ka, pag Bible yung basis mo. Ang mga unang bubuhayin ang maliligtas after 1,000 years, muli na naman bubuhayin ang iba para ibulid sa dagat-dagatang apoy. Hindi alam ko yung lahat, bubuhayin tayo lahat. Ito yung pagkakaalam ko, no? Correct me if I'm wrong. Di ba, namatay, then bubuhayin lahat, then bibigyan ng chance pa uli ng 1,000 years. Sa pagkakaalam ko, ha, na si Jesus Christ naman yung maghahari. Then, I don't know kung alin yung accurate. Kasi parang ganun yung narinig ko eh. Sabi nga ni Pronok Rivera, hello sir, hindi talaga biblical yan, di naman kasi paniniwala ng Christian religion yan. Paniniwala yan ng Buddhist, Hindu, etc. Hello, Happy Gray Snake. Sabi ni Sir Paul Michael Gonzalez, boss mo si Sir Rib sumali sa ito. Oo! Napanood ko to! Tutol nga ako doon sa resulta eh. Ang feeling ko mas magaling si Sir Rib dun eh. Kasi yung kay Sir Rib, Eminem na Eminem talaga, di ba? Parang ang ginagaya nung isa si Glock 9. Then yung kay Sir Riv Eminem, pag pumikit ka, Eminem talaga yung maririnig mo eh. Malupit si Sir Riv doon. Napanood ko ito. 'Di ba? Pero bakit parang ang liit na lang yata ng premyo sa mga pa-contest, no? 300k. 'Di ba dati millions dati nung araw? Pagka halimbawa manalo, may chance manalo ng 1 million. Then napansin ko yan pag nung middle siguro 2015s na 500,000, 'di ba? Tapos ngayon nga major prizes na yung 100,000 eh. 'Di ba dati pang lang 'yon, pang third prize lang 'yon, pang second prize. Anyway,
Hindi, kung mapapanood nyo yun, panoorin nyo yun yung sa Itbulaga. Malupit si Sir Rib doon. Eminem na Eminem talaga. Actually, idol niya na si Eminem noon pa. Nung nakilala ko yan si Sir Rib, Eminem na talaga yan eh. Pati pormahan nun. Sabi ni Sir Marius Ichigo, si Ghost Hunter 88 ang kamukha niya. Oo nga, no? Oo nga. Kamukha nga ni Ghost Hunter 88. Daming beses ko na nakakita ng kwarto pero di naman ako umiyak. Sinabi niya kasi. Sabi gano'n ni Sir GC719. Hello Sir GC719. Hindi naman duplicate ang reincarnation. Kahit daw kanino pwede pumasok kasi soul lang naman papasok sa katawan ng tao. Saka baby ka pa, natural, wala nang alam sa pangyayari. Para sa akin, imposible talaga ang reincarnation. Di ba pag bata ka pa hanggang lumaki ka na, yun na yung pinagkakalakihan mo, yun talaga yun para sa akin lang. Hello, Sir GC719. Sabi ni Sir Momong, unahin natin ito sa baba. Bro Bongo, as a skeptic, pinilit na lang niya para masabing reincarnation. Kung sinabi na lang niya sana na ninuno or ancestor, o pwede pa, no? Niya yung nasa lumang picture, baka mapaniwalaan pa. Kaso bistado na at in denial pa rin, nakakahiya. Oo nga, no? Biruin mo, nasabi na nga na yung istorya na nabasa niya ay gawa-gawa lamang. Ipipilit niya pa rin na may connection pa rin siya. In denial pa nga si ate. Maging tayo man ay may kamukha kahit saan. Kahit pa nga galing sa ibang bansa or ibang panahon. Then may natataon din na maging yung ancestors natin ay kamukhang-kamukha din natin. Kung may picture sana nila tayo, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Sabi ni Ma'am Hershey, sa movie lang nangyayari yan, like El Cuerpo del Deseo. Namatay yung matanda, mayaman na lalaki. Pero nag-reincarnate siya sa lalaking magsasaka pero makisig at gwapo. Kaya nagkagusto yung byuda sa lalaking magsasaka. Pero di niya alam, asawa pala niya yon na namatay. Saan ko nga ba napanood ito? Mexican yan. Malamang El Cuerpo eh. Parang familiar sa akin to. Kalimutan ko na kung saan ko na yan. Familiar sa akin to. Sabi ni Sir Jorland Kaintik talino mo. Hindi naman. Diba? Nagbabasa lang. Sabi ni Marvin Pacheco, confirmation bias pare dole. Lagi ko narinig kay Sir Bong. Sabi ni Sir Jobin TV. Yung sabi gano'n ni Sir Jobin TV, may napanood din ako. Yung pinatay siya sa past life, pinalo sa head, kaya siya namatay. Natukoy din niya yung lugar kung saan. Itong pinasa mo kasing link na to, parang narration na lang to eh. Hindi ito totoong documentary. Sometimes kasi, alam mo, may mga kwento na na minsan napapagkamalan totoo, tapos later on, napapatunayan na hindi pala totoo. Parang ito, may naniwala ako dati dyan eh. Alam mo yung aeroplano na naglanding? Kumalat itong balita na ito dati eh. Kahit nga sa radyo na to eh. Ayan oh. Yung Flight 513, yung the story of Santiago plane that disappeared daw. Ang history nito, yung Flight 513 daw, nung 1954, nawala daw bigla yung aeroplano. Then, nag-reappear daw yon noong 1989. Maayos daw siyang naglanding. Then, nung chinek sa loob, puro mga skeleton daw yung laman. Diba? Tapos nalaman nila na ito ay, work of fiction.
'Di ba? Meron pang ano diyan eh, meron pang isang istorya diyan, eroplano naman. May ibang version ito eh. May ibang version tong istorya na to eh. Meron namang eroplano. Bigla daw naglanding sa isang airport na yung eroplano yung makalumang eroplano. Then nakita daw nila yung mga passenger, alam mo yung mga sinaunang damit ang kasuotan. Then nung tinanong daw kung anong date na daw, bigla daw nag-take off uli yung eroplano. May mga ganong istorya na nalaman na ito ay hoax lang. Pero ito, naaalala ko to, sumikat ito eh. Kasi nabalita ito dati sa DZMM. Kasi nung araw sa Mindoro, laging brown out sa amin, nagsisindi ng radyo ang tatay ko noon pag hindi namin magamit yung TV kasi nga brown out, 'di ba? Debattery yung radyo. Naririnig ko ito. Then nung nasa Manila na ako, curious ako dito sa Santiago Airlines Flight 513 na to. Yung pala, peke pala. Akala ko dati totoo yan. May mga ganong senaryo kasi na akala mo totoo, yung pala hindi totoo. Katulad nito, no? Kung papanoorin mo itong link na binigay mo sa akin, ito ay galing sa unverified source. Kaya sometimes mahirap magtiwala sa yung mga naaano-ano mo lang sa internet. Ganito, no? Pag magre-research kayo, may narinig kayong kwento na kakaiba, i-google nyo pa uli. Huwag kayong titigil kung hindi kayo dinadala sa mga website ng, let's say, Fox News o CNN. Kasi kung mababasa nyo lang na kung saan-saan, malakas ang chance na hindi siya verified. Katulad nito, no? Yung parang, he remembers being diba? murdered. At first, Parang minade up lang itong ano na to eh, itong documentary na to eh. Need natin ng concrete na source. Pwede galing sa Discovery Channel. Pwede yon. Kasi hindi naman maglalathala ang Discovery Channel ng hindi verified eh. Or kung maglathala man sila ng hindi verified na story, sasabihin nila na yun ay gawa-gawa lang. 'Di ba? Anyway, patuloy tayo. Sir Martsan, hello. Sir Jorlan Kaintik. Sabi gano'n ni Jan Chris, paano yung sumasali sa kaloka like ng It's Showtime? Di reincarnate din yun ng mga celebrity. Oo nga, no? Kasi hindi sa pagmumukha. Sabi gano'n ni Nana Parsa, boss be out of the issue, tropa nyo si Sir Ribdi po ba? Asa Itbulaga, sumali sa clones. Shoutout. Napanood ko po yun. Di ba? Dapat nga siya yung nanalo dun eh. Siguro, yung kalaban niya doon, nakakahiya na. Hindi, magaling din naman yung kalaban, no? Pero kung titimbangin mo talaga, mas kuhang-kuha ni Sir Rib si Eminem. Sabi gano'n ni Sir Julian Lakyan, ano yan, Maruha ni Carmina Villarreal. Hindi ko na po naabutan yun eh. Ano ba yun? Sabi gano'n ni Jason Mandreza, ako, nag-reincarnate din ako. Dati akong ipis. Kaya ako lagi pinapalo ng nanay ko ng tsinelas. Pero ngayon medyo may edad na ako. Mga babae kinikilig pag dumadaan ako. Pizza. Mga sa akin, mga komedyante, no? Sabi ganun ni Sir Julian Lakyan, Gloria Sibilia kamukha. Hindi, si Gloria Sibilia. Hindi, meron pang isa. At tingnan ko nga, ano ba itsura ng Gloria Sibilia? Yun na nga yata yun. Tingnan nga natin, Gloria Sibilia. Oo, siya nga yun. Tingnan ko nga. Gloria Sibilia. Oo, siya yun. Ayan oh. Mas kamukha niya pa nga to si Gloria Sibilia. Ayan oh. Ito. Di ba? Kesa doon sa sinasabi niya. Uy, mukhang kapanahunan ni Sir yun ah. Alam na alam ni Sir ah. Joke lang. Hello, Braille Joban Gamyaw. Copy ko. Hello.
Oh, isa rin to si Sir. Mukhang kapanahonan din ni Sir. Hello, Sage. Proceed tayo do sa next video. Hello, Ma'am May Malagenya. Ma'am Erlyn daw Balatukan. Hello. Braille Joban Gamyaw. Hello. Hello, Martsan. Sabi nga, good evening. Galing yung kumanta natin sa Sir sa EB. Oo, idol ko yun. Sabi ko ganun. Magaling naman talaga. Hindi ko naman pwedeng alisin yun kay Sir Riv. Nung napanood ko ngayon, akala ko nga siya yung mananalo eh. Parang, bakit tinay, no? Hello, Sir Jason Mandresa. Yun na ba yung huli? So, yan lang po muna tayo. Proceed tayo mamayang alas 10 sa main content natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye.